Tingnan po natin, no? Ang eschatology po, sabi dyan in the Bible, pwede ba natin basahin? Magsabay-sabay po tayo ng basa. Kanya-kanya kayo ng basa eh. So, 1, 2, ready? Eschatology, in the Bible, or end times. Ayan. Sabi sa Bible, itong term o salitang eschatology po, yan ay tumutukoy. It refers to the study of last things or end times. Ito yung pag-aaral sa mga huling kaganapan sa daigdig o ito yung mga huling mangyayari sa ating mundo. No, ito po it says encompassing concepts like the end of the world, katapusan ng mundo, the afterlife o tungkol sa buhay sa kabilang buhay. It also refers to judgment, paghuhukom, and the ultimate destiny of humanity. Ang patutunguhan ng sangkatauhan. No po? It explores both individual eschatology, pwede ito pong individual eschatology like the death, the intermediate state, and the resurrection. Ayan. And also the cosmic eschatology. Sinabi naman natin cosmic eschatology, ito po ay tumutukoy naman sa second coming of Christ, tumutukoy din sa final judgment at saka sa eternal state. So, pag sinabi nating eschatology, pag-aaral ito sa huling panahon. Ayan. At tayo po ay nasa huling panahon na. Amen ba kayo ron? Hello? Amen. Yeah, we are in the last days. Ayan, eschatology. Okay. Saan na tayo? So, may mga iba nagsasabi na, ano ba yan, Pastor, pagka nagkagera na, World War III na, end of the world na, meron ba sa inyo nakaisip na World War III na tayo? Nagtatanong po ako. Pwede kayo sumagot. Meron ba sa inyo na natakot ako? Baka end of the world na to. Baka mamaya, malapit na magunaw ang mundo. Ayan. Mga kabataan, dito tanong na yun. Naisip niyo ba yun, matatapos na yung mundo? Yung iba sasabi, pag matapos na yung mundo, paano yan? Hindi pa ako tapos mag-aral, hindi pa ako tapos sa pangarap ko. Oh? Yung iba na sasabi, hindi pa ako nakakapag-asawa. Andiyan ba kayo? Yung iba, nagmamadali na. Gusto na mag-asawa kasi end of the world na. Ayan. So, yung iba naman sabi, ito ay baka yung sinasabi na sa Bible, nababalik na ang Panginoon. So actually, ito pong nangyayari ngayon sa atin, ay pwede po natin tawaging prelude. Sabi niyo, prelude. What is happening right now sa ating mundo ay pwede po nating considered at tawaging the prelude. Ayan. Ano ba yung prelude? Parang kumbaga ay introduction pa lang. Pasimula pa o bago magsimula, bago yung main event, meron tinatawag na prelude. So, ano po ang prelude niya? Sabi daw, bago mangyari yung nakatala sa Ezekiel chapter 38, no? Ezekiel chapter 38, ito po yung prophecy tungkol po sa labanan ng Israel na kung saan aatakihin sila. Kasama na rin sa Ezekiel 38 yung bansang Iran eh. Kaya maraming Bible theologists o mga scholars na nagsasabi, ito naman simula ng Ezekiel chapter 38. Ayan. Ano ba mangyari sa Ezekiel 38? Doon po sa Ezekiel 38, sinasabi na, meron ba tayo dyan na ano nga po natin, flash? Ezekiel 38.
Chapter 1 muna. Simula sa 1. Actually, buong chapter po yan, no? Sige nga, i-flash mo yung maximum. Ayan, the word of the Lord came to me sa verse 1 yan. Ayan, sabi, Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the chief priest of Meshech and Tubal, prophesy against him. Okay, ito pong Gog, balikan natin po. Yung Gog and Magog, no? Ayan, the land of Magog. Yan pong Gog, sinasabi, ano po yan, leader ng bansa at ang bansa niya ay ang Magog. Ang bansang Magog, yan po ang modern day Russia. Sabi niyo, Russia. Ayan, no? At dyan din sa Ezekiel 38, binanggit na darating ang time na ang Russia ay aatake sa bansang Israel. Pag nangyari po yan, yung Russia umatake sa Israel, yan po yung simula na ng katuparan ng Ezekiel 38. Ayun, dyan sa Ezekiel 38, kung titingnan natin, hindi lamang Russia ang aatake sa Israel, kundi tutulungan pa siya ng bansang Persia. Ang Persia po ay old name ng bansang Iran. No, andiyan pa rin yung Assyria, may mga iba pang bansang binanggit. At makita natin, magtutulong-tulong po itong mga bansang ito. Mapapansin natin, ito po ay mga either Islamic country or communist country. Ano ba ang kalaban ng pananampalatayang Kristiyano? Islamic and communism. Sino ba yung mga nagpe-persecute, pumapatay sa mga Kristiyano? Komunista sa China at mga Islamic ng mga Arabs, mga Muslim. Yan po yan. Magyayari dyan sa Ezekiel 38 na magkakaroon po ng joint forces ang mga bansang ito. Kanilang pagtutulong-tulungan ang Israel. Alam niyo ba kung gaano kaliit ang bansang Israel compared sa mga bansang ito, ng Russia, na Persia? Malalaking bansa po ito. Mga powerful po na bansa ito. Pero, according dyan sa Ezekiel 38, darating ang panahon na tutulong-tulungan nila yan. No? Pero, hindi sila tatagumpay. Dahil sasaklolohan sila ng Diyos na may likha ng lahat. No? Papakita ng Diyos na kahit powerful ang mga bansang ito militarily, advanced ang technology nila, lahat-lahat, pero darating ang time na mas powerful pa rin ang ating Diyos na sinasamba. Amen. Amen. Pwede ba natin siya palakpakan? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. So ito po yung ating aabangan. No? Ito ang prelude, yung Ezekiel 38. Pag nakita nyo na sa news na, yung Russia sumali na, nakijoin na kasi merong iba nagsasabi, sumali kasi ang US, malamang yan sasali ang Russia. If you remember, ang China, nagpadala po ang China ng missile sa Iran. At yun ang ginamit ng Iran pang-atake po sa Israel. Kasi mas advanced yung mga missile ng China ngayon. No? At yun na nga, ang Russia, sinasabi po na when it comes to nuclear capabilities, though ang US ang pinakamarami pong nuclear facilities and capabilities, pero ang Russia po ang pinakamay powerful na nuclear. Kaya
kahit marami po kumbaga, by the numbers, no, mas marami ang US na nuclear. Konti lang ang Russia, pero mas powerful yung kanilang nuclear. Sabi nga ay parang kumbaga sa pinaka malakas yung sa Russia. Kaya kahit ang US, medyo alanganin pagka ang Russia na ang sumali sa labanan. Doon China, secretly nagpadala ng missile sa Iran. Ginamit po yon. Kasi magkakaalyado po yan. China, Iran, Russia, ano pa? Mga Iraq, yung ibang mga Middle East countries. So dito makikita natin na talagang may plano po talaga na burahin sa mundo ang Israel. And when that happens, yun nga, pwede na pong mangyari yung sinasabing World War III. Siyempre, malalaking bansa na po yan. Pero again, hindi tayo natatakot bilang Kristiyano. Kasi, sulat sa Bible, ang pinali, ang resulta ng lahat ng labanan sa mundo. Pero bago yon, tignan natin po, again, babalikan natin Ezekiel 38, yan po ay tinatawag nating prelude. Sabi niya, prelude. Yan, pasimula pa lang yan, no? Prelude. Ano ang mga susunod na mangyayari after ng prelude? Yun po yung 3 main events in eschatology. Tingnan natin. 3 main events in eschatology. Sabi niyo nga, 3 main events in eschatology. So ito po yung mga susunod na pangyayari, which is part of the prophecy of the Bible, na sabi ko nga, halos lampas na sa kalahati ang natutupad sa prophecy ng Bible at ito na lang yung 1/4 na natitira. Ano po yung 3 aabangan natin mangyayari sa hinaharap bago bumalik ang Panginoon. Number 1 is yung rapture. Sabi niyo, rapture. I remember, last time na tinuro ko to was way back in 2020 sa online pa natin, online service pa noon. So dito sa rapture, sabi diyan, basahin natin sabay-sabay, Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ayan. So, yan pong rapture, alam nyo, na-born again ako way back in 1970s. Naririnig ko na yan. Salitang rapture sa church. At tinuturo na yan nung araw pa. At dito naman sa Bible, makikita naman natin sa 1 Thessalonians na way back sa panahon pa lang ni Pablo sa New Testament, sinasabi na ni Paul yan. Tinuturo na niya yan sa mga Kristiyano sa Thessalonica na yan po, magkakaroon ng rapture. At yung rapture na yan ay, sabi nga, tumutukoy sa pagkuha ng Panginoon, no? Sa kanyang mga anak dito sa lupa at dadali niya sa alapaap. Ito pong rapture, sabi, ay nanggaling sa salitang Latin na raptus. No, ang ibig sabihin ay pagdagit o caught away or caught up. Pagkuha ng Panginoon. Kasi sabi diyan, the Lord Himself shall descend from heaven. Bababa ang Panginoon mula sa langit na may with a shout and with the voice of the archangel. Maririnig natin yung mga anghel na tutunog pa ang trumpeta ng Diyos. At ang sabi, ang mga namatay kay Kristo ay unang
babangon. Tapos sa matitirang buhay, no, ay kukunin niya. They will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. So ito yung mangyayari na rapture, kukunin ng Panginoon ang mga buhay pa sa Kanya na nananampalataya. Kaya, ngayong umaga, pag halimbawa lang, example lang, na ngayong very moment mag-rapture, sa isang kisap mata, di ba? Pag kumisap ka, sa ganun lang. Sa isang ganun mo lang. In a twinkling of an eye. Sabing ganun. Magta-transform tayo from here to the air. Andiyo ba kayo? Kukunin tayo ng Panginoon. At makakasama natin siya habang buhay. So yan po ay turo ng Bible na kung saan pinaniniwalaan ko personally at ng ating church. The rapture. Sa rapture, meron pong tatlong views na tinatawag. Meron tinatawag na pre-trib, pre-tribulation rapture. Merong mid-trib, meron naman post-trib. Hindi na natin discuss yun, but let's focus on the rapture since ito yung ating doctrine sa church. The rapture, ano po. Sabi diyan, ayan, bago bumaba ang Panginoon dito sa lupa, ayan, ay kukunin niya muna ang kanyang mga anak. Sabi diyan, ang pagkakaiba nito ay dalawa po kasi ang pagbabalik ng Panginoon. Isa yung rapture at isa yung second coming. Sa rapture, yun nga po, dyan lang siya sa mid-air, kukunin ang mga sumasampalataya sa Kanya. May mga sumasampalataya ba sa Panginoon dito? Meron ba nag-confess dito na Jesus is my Lord and my Savior? Yes. Sabi po, lahat ng tumanggap sa Panginoon, binigyan niya ng karapatan tawagin mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo yung kukunin niya sa Kanyang pagbabalik. Yun po ay isa sa ating inaasam na mangyayari, no, pagdating ng araw. So dito po, yan, sabing ganyan, kukunin ng Panginoon tayo, makakasama niya tayo doon sa langit. Sabi niyo, langit. Di ba nangako ang Panginoon sa John chapter 15, I think, no? Na kung saan sinabi niya na siya ang true vine and we are the branches. Sabi niya ganon. Nananatili sa Kanya ay ano raw po? Mamumunga. Ayan. Kanina binanggit ni yung pamumunga, no po? Dito rin sa Book of John, binanggit po ni Apostle John sa 14, chapter 14, no, na let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Huwag daw tayong matakot, magulumihanan, mag-alala. Dahil sumampalataya tayo sa Diyos at sa Panginoon. In my Father's house, sabi ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. If it were not so, sabi niya, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, nandun ang Panginoon sa langit, umakyat siya, at siya'y naghahanda ng lugar para kanino po? Para sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, para sa iyo. Para sa atin. Ayan, no? Para sa atin. At sabi niya, ayan, and receive you unto myself. Tatanggapin niya tayo, siya mismo yung mag-welcome sa atin, that where I am, there He may be also. Na kung saan naroon ang Panginoon, nandun din
tayo. Gusto niyo ba kasama si Lord? Hello? Sabi na iba, sa langit. Ano yung kanta? Sa langit wala daw beer, walang loko-loko yun nag-compose nun. No? At loko-loko rin naman yung mga kumakanta. No? Talaga wala naman po. Kasi sa langit, ando si Jesus. Amen. At kasama natin si Jesus doon. Imagine ninyo, pinaghahanda tayo ng Panginoon ng mansion. Sabihin niyo mansion. King James Version po yan, ha? Mansion. Pag sinabi natin mansion, di ba malaking bahay? Sino nakatira sa maliit na bahay na yun? Oh, malalaki ba bahay niyo lahat? Di kayo nagtataas ng kamay. Yan. Minsan, sabi natin, okay na itong bahay ko dito. Ayan, no? Pero doon pala, inihahanda si Lord. Mansion. Malaking bahay. Kayo ba mga kabataan, gusto yung malaking bahay? Hello? Sino sa inyo meron kayong bahay? Meron, siyempre. Kung dito wala tayong bahay talaga na sarili natin at malaki, umuupa tayo or whatever, doon sa langit, merong inihanda ang Panginoon para sa atin. Yung bahay na yun malaki at sabi, pag-aari natin yun. No? Hindi tayo squatter doon. Hindi tayo, anytime paaalisin doon. Kasi, personally, para sa atin yun. Inihanda ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos na inihanda niya yun para sa atin. At sabi dyan, kung saan siya naroon, nandun din tayo sa tabi niya. And we will be with Him forever. Forever. Kaya meron forever sa Panginoon. Amen. And forever sa Diyos. At yun ang masarap. Kasama natin si Lord. So rapture po yan. Balikan natin. Yan ang unang mangyayari. Kukunin ni Jesus. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Bubuhayin niya muna yung mga namatay. Kaya sabi ko nga, ito yung time, makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Yung mga loved ones natin na namatay kay Kristo, sila yung unang kukunin ng Panginoon. Bubuhayin sila and then, tayong mga buhay, if we are still alive at that time, we will be with them. Magjo-join tayo sa kanila. We'll be joining them and we will be with the Lord. At yun na nga po, tayo ay aakyat sa langit. Ano kasunod niyan pag nasa langit na tayo? Sabi nga, dito sa lupa, magkakaroon ng simula yung Great Tribulation. Pero bago po mangyari yun, sabi ko, Great Tribulation, dun sa langit, ay mayroong tinatawag po na magkakaroon ng Bema Judgment Seat of Christ, o doon po magkakaroon ng rewarding. Sabi niya nga, rewarding. Ayan. Sino gusto na reward? Amen. Di ba? Sa school nga, tuwan-tuwa tayo pag yung alak natin nakakuha ng award. No? Best in. O kaya honors. O kaya recognition. Very proud na tayo. Talagang popost natin yan sa Facebook. Yung anak natin, nakakuha ng medal, nakakuha ng recognition, no? Sa heaven, meron din pong ganon. Sa langit, meron ding awarding time. Rewarding time. Yun ang tawag po natin doon sa Bible ay the Bema Judgment Seat of Christ. Doon sa Bema Judgment Seat of Christ po, ang bibigyan lang po doon ng recognition, mga anak ng Diyos. Sabihin niyo, mga anak ng Diyos. Sino nga yung mga anak ng Diyos? Amen. Tayo. Tayo tumanggap sa Panginoong Yesus bilang ating Diyos tagapagligtas. Tayo ay tinatawag ng Bible na mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos,
Pagpunta mo sa langit, bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala. Para saan yung gantimpala? Yun ay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun ay ang ating pagbibigay ng buhay sa Panginoon dito sa lupa at pagsunod natin sa Kanya, paglilingkod natin sa Kanya sa church, sa ministry, sa work, sa life, sa family, lahat ng ginawa natin nung naging Kristiyano tayo sa Panginoon. Yun yung ipagsusulit natin sa Kanya. Sabi ng Bible, dadaan po sa apoy lahat ng ating ginawa nung naging Christian tayo. At sabi, pag yun ay natupok, nasunog, wala tayong reward. Pero pag yun ay pumasa, no, para kasing yung alam niyo yung ginto, pagka dinaan sa apoy, lalong nagiging dalisay. Nawawala yung mga karumihan, yung mga impurities na tinatawag, at nagiging dalisay. Mas lalo siyang pure. Ganon yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ganon yung ating ginagawa sa buhay bilang Kristiyano. Yung ating prayer time, yung ating devotion, yung ating service sa Lord, yung love natin sa Lord, yung evangelism natin sa Lord, yung discipleship natin sa Lord, yung pag-akay natin ng kaluluwa sa Lord, lahat yan, merong gantimpala sa langit. Amen ba kayo? Kaya sabi ng Bible, huwag tayong magsawa sa ating ginagawa, sa ating pag-attend ng church, sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pag-share kay Jesus, sa ating pag-share ng gospel ng Panginoon, huwag nating pagsawaan. Dahil alam natin, darating na ang Panginoon. Pagdating niya, yan ang isa sa kanyang gagawin, i-reward niya tayo sa ating mga ginawa. At doon, sabi nga, mayroong reward. Bukod po sa nasa heaven na tayo, andun na tayo sa kanyang kaharian, meron ka ng mansion, meron ka pang reward. Yung mga tinatawag sa Bible na crowns. Sabi niyo nga crowns. Mga corona. Ayan. Nung Sunday, binigyan niyo ako ng corona. Si Josiah yata yung nagbigay. Yung corona. Mga ganong, parang ganon, no? Corona. Pero doon yun sa langit. At yung corona na yun, ihandog natin sa paalan ng Panginoong Yesus. At yun ay magbibigay lalo ng glory, honor, and praise sa ating Panginoong Yesus. Kaya, huwag niyo isipin na yung ginagawa natin dito, yung pag-attend ng church every Sunday, o yung pag-serve natin sa ministry, o yung pag-serve natin sa bahay, pag-share natin tungkol kay Jesus, hindi po lahat yun nasasayang. Naka-record po lahat yun sa Panginoon. Amen? At mas marami tayong nagawa para sa Panginoon, mas maraming reward maghihintay sa atin sa langit. So yun po yan, sa rapture, ano? Kasabayan nun, after nun pala, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb doon sa langit. Ikakasal ang bride of Christ. Sino po yung bride of Christ again? Tayo pa rin yun. Sabi mo sa katabi, ikaw pa rin yun. At ako, bride of Christ, kakasal tayo. So habang mayroong celebration sa langit, magsisimula naman dito sa lupa ang tinatawag na the Great Tribulation. Next, ano natin po? The Great Tribulation. Sabi nga, the Great Tribulation. Ayan. Sabi ng Matthew 24:21, basahin natin sabay-sabay. For then, there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, until this time, no, nor ever shall be. Ayan po, yung 7 taong, tawag yan, tribulation, 7 years tribulation. Ngayon, sabi ng iba, nung nagsimula ng pandemic, simula na raw yung tribulation. Merong ibang church, gano'n ang tinuturo, na nagsimula na ng pandemic,
Anong year yun? 2020. Ano na tayo ngayon? 2025. Di dapat, noong 2023, mid na yon, no? Kalagitnaan na. 2023. 2025 na tayo ngayon. So yung iba sabi na, yan, yung gera na yan, ano na yan, part na yan ng Great Tribulation. No? May mga ganong ibang kumakalat na turo. At yung iba, naniwala, yung iba umakyat na sa bundok. May mga ibang Christian na mundok na. Though, sabi dyan, si Jesus sa Matthew 24, meron siya sinabi roon na, sanabi, dito sa Matthew 24, kung naalala nyo, binanggit ni Jesus yung about sa tribulation, pero sinabi niya, huwag kayong matakot dahil na-overcome ko na ang sanlibutan. Meron pong tinatawag na Great Tribulation, pero iba po ito sa nakikita natin na tribulation na na-experience ng mga tao. Yung iba sasabihin, grabe yung problema ko. Ang bigat, Pastor. Para na ako nasa Great Tribulation. Hindi pa po Great Tribulation. Yung nararanasan natin. Yung mga nararanasan ng Israelites, o yung mga nasa Israel, yung mga nabomba, yung kanilang mga tahanan, nawasak yung mga building nila, yung mga tirahan nila. Tribulation na po yan. Pwedeng tawagin tribulation. Pero hindi pa rin po yan yung Great Tribulation. No? Halimbawa, yung sa ibang bansa, may mga Christian churches na sinusunog yung mga churches. Yung mga Christian, may mga tinotorture na, may mga pinapersecute na, may mga pinapatay na. Sa mga countries na bawal ang Christianity, grabe yung persecution. Pero hindi pa po yun Great Tribulation. Tribulation pa lamang ang tawag doon. Sabi ni Jesus, in this world you will have tribulation. But do not fear, for I have overcome the world. Yun yung promise ng Panginoon. So mayroong protection pa rin ng Diyos, mayroong pag-iingat pa rin ng Diyos pag tayo'y dadaan sa ganong mga tribulation ng buhay. Pero dito sa Great Tribulation, ibang usapan po ito. Kasi ang Great Tribulation is also described in the Bible as Jacob's trouble and the wrath of God. Pagbuhos ng galit ng Diyos. Sabi niyo, wrath of God. Galit ng Diyos. Di ba ayaw natin na magalit ang Diyos sa atin? Amen. So kung ayaw natin magalit ang Diyos, o ayaw natin makitang magalit ang Diyos, maging faithful tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, bago dumating yan, makasama tayo sa rapture. Kasi pag hindi tayo naging faithful sa Lord at medyo tumalikod tayo sa Panginoon, hindi tayo makakasama sa rapture. At mas malamang sa malamang, aabutan natin yung Great Tribulation. By the way, meron ba sa inyong nagpaplano magpaiwan para makita yung Great Tribulation? Meron ba sa inyong gustong, Pastor, karang experience natin kung anong meron dyan sa Great Tribulation? out of curiosity lang. Ayan. Huwag nyo na pong planuhin, huwag nyo na pong isipin na sumama kayo dyan. Diyan po hahayag kasi, mare-reveal ang Antichrist. Ay, may ibang Christian sabi, nako, baka yung bagong Pope, yun na yung Antichrist. Pero iba, ganon yung thinking, ano? O baka si Donald Trump na ang Antichrist. Marami po yung ganon yung kaisipan sa US, no? Pag hindi nila gusto yung tao, sasabihin na, ay, Antichrist na yan. Ayan, no?
So, tandaan natin, kung tayo po ay faithful sa Lord at kukunin tayo ni Lord sa rapture, hindi na natin abutan yan. Amen ba kayo ron? Parang 3 ata yung nag-amen. Ulitin ko, pag faithful po tayo sa Lord at sumusunod tayo at tapat tayo sa Diyos, pinag-aaralan lang natin to pero hindi nyo naaabutan yan. Hindi na natin yan naaabutan. Kukunin na tayo ng Panginoon doon sa langit. Amen ba? Imagine niyo yung sarili nyo nandun sa langit na ma-attend tayo ng rewarding ng Panginoon. Ma-attend tayo ng kasalan ng Panginoon. Saan nyo mas gustong umatid? Kasalan? Awards time? O dito sa Great Tribulation? Dito, matindi to. Dito sa lupa. Ang mangyayari dyan, ayan na po, yan ay mga tatakan, no? Bagaman, bago mangyari ang Great Tribulation, sabi nga ay, merong munang 3.5 years. No? Hinati kasi yung 7 years sa 2 part. Pero yung buong 7 years na yan is, sabi nga ng Bible scholars, part yan ng wrath of God. Pagbuhos ng galit ng Diyos. Dahil doon, sa 3.5 years, makikita natin na magkakaroon po ng world peace. Kakaroon talaga ng kapayapaan ang buong mundo. At sabi, para mangyari yun, bago kasi darating world peace, meron mo ng gera. At yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag nag-join na ang Russia, ang China, nag-join forces na sila, inatake na nila ang Israel, so magkakaroon ng gulo, magkakaroon ng chaos, war, and prelude pa lang yun, sabi natin. Prelude, pasimula pa lang. Hindi pa yun yung main event. At doon po sa pangyayari na yon, doon lilitaw ang Antikristo. At sinasabi na marami na ang assume. Merong iba nga sabi, nasa tribulation na tayo, nasa ganito na tayo. Pero tandaan po natin, may mga signs sa Bible. Bago dumating ang tribulation, una-una yung temple ni Solomon ay kailangan mo nang maitayo. Ngayon, ang lugar po, specific na location ng tinatawag na temple, no, third temple, pangatlong templo, ang nakatayo po ngayon ay Dome of the Rock. Sabi niyo nga, Dome of the Rock. Ang Dome of the Rock, yun po ang templo ng mga Islam o ng mga Muslim. Yun po ay kanilang na-conquer many years ago. At doon po kanilang giniba yung templong tinayo ni Solomon at ang tinayo nila ay yung kanilang templo o Dome of the Rock na kung saan doon po ngayon ang mga Muslim sumasamba. So, hindi pa na itatayo yung pong third temple. Kaya wala pa po tayo sa tribulation. Wala pa po yung binabanggit dyan sa Bible. Pero in the future, yan po yung mangyayari. Now, dyan po makikita natin yung sinasabi sa Bible na yan. Ang major sign po ng Great Tribulation, yung sa Matthew 24:15. No? Sabi ron yung the abomination of desolation. Yan naman po yung pagpasok ng Antikristo sa loob ng templo at kanya po mag-aandog siya ng karumal-dumal na handog. I-desecrate po niya ang temple. You know, ang temple po ay holy, dapat sa harap ng Panginoon. Pero yan po yung kanyang, ano bang salitang desecration na
Maintindihan natin. Babastusin? No. Mababaw pa yun. Bababuyin? Yan. Kasi maghahandog siya ng hayop na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Yan gagawin niya. And then after that, i-reveal niya kung sino siya. Siya ay ang Antikristo. Marami yung taong maniniwala sa Kanya, marami yung taong susunod sa Kanya, pero at that time, magkakaroon din po ng mga tribulation saints na tinatawag. Tribulation saints. Yung mga hindi nasama sa rapture, na medyo alanganin, o sabihin natin na Christian na hindi talagang Christian. Meron palang gano'n, no? May iwan at that time din, may dalawang prophets na isusugo ang Diyos na mangangaral ng salita ng Diyos. At sabi, ang dalawang prophets na ito ay prophets in the Old Testament na hindi nakaranas ng kamatayan. May alam ba kayo na kung sino yung mga propetang hindi nakaranas ng kamatayan? Number 1 is Elijah. Si Elijah ay kinuha ng Diyos ng buhay. Isinakay sa chariots of fire papuntang langit. Hindi nakaranas ng kamatayan. And another one is Enoch. Sabi niyo, Enoch. Si Enoch ay kinuha rin ng Diyos. Hindi siya naka-experience ng death. At sila ay muling bubuhayin ng Diyos sa period of tribulation para mangaral ng salita ng Diyos. At sabi, mayroong maliligtas doon na 144,000. Sabi ng mga Jehovah's Witness, kami yun. Kami yung 144,000. Huwag po kayo maniwala pag may kumatok sa inyo na Jehovah's Witness. Gusto po nating makasama kayo sa maliligtas na 144,000. Sabihin mo po doon sa Jehovah's Witness, hindi po kayo yun. Una-una, yun po ay mga Messianic Jews. Mga Hudyo po yan. Na sinasabi sa Book of Revelations. Maliligtas at sila po ay, sabi nga, dito sa Great Tribulation kasi, ang salvation, way of salvation is through death. Pupugutan po sila ng mga ulo. Though ngayon, may mga pugutan na ng ulo, di ba? Nababalitaan natin. At yun na nga, hanggang alam natin na mumugot ng ulo ay mga, ano po? Buti pa si Paul, alam mo yan. Mga Muslim na mumugot ng ulo. At hanggang ngayon, ginagawa po nila yan. So pagdating ng Great Tribulation, pugutan na ng ulo. Sino po pugutan ng ulo? Ang mga tumanggap kay Kristo. Ngayon, ang tanong, mapalad tayo sa ating panahon ngayon. Kasi tayo naliligtas pag tinanggap natin si Jesus sa puso natin. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagbagong buhay tayo. Pero sa period of Great Tribulation, hindi na po by acceptance or by prayer ang salvation. Kasi, pag lumitaw ng Antichrist, tatanungin niya, magpapatatak ka ba o hindi? 666. Pag ikaw ay hindi nagpatatak, matik yun. Pugutan ka ng ulo. So, tanong ko, meron ba sa inyong gusto sa Great Tribulation? Wag na lang, di ba? Papiliin ka. Dito na tayo ngayon. Maging faithful na tayo ngayon. Sumunod na tayo ngayon sa Lord. Maging seryoso na tayo ngayon sa ating buhay Kristiyano. Huwag na tayo maghintay, abutan pa po tayo niyan. Mahirap na. Hello? Andito pa ba kayo? Hindi na kayo sumasagot. Sabi ko sa inyo nung umuna, sasagot kayo. Next, yung second coming. Ayan. Second coming, sabi dyan sa Revelations 1:7. Basahin po natin uli, sabay-sabay ha. 1, 2, ready?
Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. Amen. Ayan po, yung tinatawag nating second coming or the blessed hope of Christians. Ano po? Sabi diyan, babalik ang Panginoon. Ayan, sa second coming, kasama na ulit tayo kasi doon pa lang sa rapture, kasama na tayo ni Lord. So just sa second coming, andun pa rin tayo. Nakasakay ang Panginoon sa white horse at tayo ay nasa likod niya. Bababa siya sa ulap, sabi diyan, lahat ay makakakita sa Kanya. At sabi diyan, even all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. So pagbalik ng Panginoon, ayun sinasabi po natin na magkakaroon na 1,000 years na mag-rule and reign si Jesus dito sa lupa. At pagbalik ni Jesus, yun na, kanya na pong itatapon si Satan sa lake of fire. Si Satan, si Antichrist, at ang false prophet na tinatawag. Tingnan niyo po, no? Si Satan ang pinaka-great, ang tawag yan, pretender, o tinatawag natin manggagaya. Bakit? Ginaya niya ang God the Father, ang counterfeit niya, si Satan, ang God the Son, ang counterfeit, ang Antichrist, at ang Holy Spirit, ang nagtuturo ng lahat ng katotohanan, ang counterfeit niya ay ang false prophet. Kaya kung may Holy Trinity, meron ding unholy Trinity, si Satan. At sa Amerika po, meron pong mga openly nagko-confess na po ng mga Satanists at Satan's Church. Sila ay very proud na sila po ay tagasunod ni Satanas. At very open sila sa kanilang doctrine, sa kanilang mga activities. At yun na nga, darating ang panahon na sila po ay pupuksain lahat ng ating Panginoong Jesus. Tatapon sa dagat-dagatang apoy at maghahari ang Panginoon sa loob na 1,000 years. Po. At kasama tayo roon. Babalik ang Panginoon. Tayo ay together with Him forever. He will rule and reign with righteousness, with holiness. At yun po. And we shall be with Him forever and ever. Amen? Gusto niyo ba yun? Kasama natin ang Panginoon habang buhay? Sabi mo sa iyong katabi, habang buhay, kasama natin ang Diyos. Ayan, kaya maglingkod tayo ng tapat, maging seryoso tayo lalo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Huwag tayong matatakot sa mga nangyayari sa paligid. Number 1 po na ginagawa ng kaaway ay maghasik ng takot sa mga tao. Pag ang tao ay natakot na, nawawala na ang focus, nawawala na ang atensyon sa Panginoon, at higit sa lahat na ilalayo ng kaaway ang taong takot sa katotohanan. Kaya bilang Kristiyano, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. I-focus natin ang ating faith and trust in the Lord. Dahil alam natin sa huli, ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtagumpay. Jesus is the victor. Sabi niyo nga, Jesus is the victor. He has the victory over death, sin, and Satan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Tayo po tumayo sa oras na ito. I hope atin po sa puso ang salita ng Diyos. Magbigay ito ng kalakasan, pag-asa sa atin. Dahil alam natin kung sino may hawak na ating kinabukasan. Alam natin kung sino ang Panginoon ng lahat, Hari at Diyos ng lahat. Patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Tuloy nating sundin ang Kanyang mga utos. Hallelujah.